Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexedol Forte. Abtik banat sa upat, abtik banat dili lang sa pamaol, hastasad sa labad sa ulo, hilanat ug bughat. Magandang araw, narito ang balita sa oras na ito. Makakatanggap ang Bureau of Customs o BOC ng suporta mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga nagpapatuloy at hinaharap nitong modernization projects. Sa isang pulong na ginanap noong August 17, 2023, mainit na tinanggap ng BOC si Mr. Katsu Shigeki, customs expert mula JICA. Dito muling pinagtibay ni Shigeki ang pangako ng JICA na suportahan ang administrasyon ng BOC sa pagsasagawa ng mga programa at inisyatiba nito. At yan ang balita sa oras na ito. Ako si Rufa Mokalid. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Rexedol Forte. Abtik banat sa upat, abtik banat dili lang sa pamaol, hastasad sa labad sa ulo, hilanat ug bughat. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. Subhanakalla ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang araw po sa ating lahat ng Huwebes, ika-24 ng Agosto, ika-8 ng Safar. Alhamdulillah, natapos na ang Muharram sa ating Hijri calendar. Pero sa ating mga tagapakinig sa DXMS Radio, Bida 882 kHz at mga taga-subaybay sa live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang pang-132 132nd episode ng ating programa. At hanggang ngayon wala pa rin ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream at pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. Kasalukuyang nagaganap ngayong linggo ang training on RA 9184 ng ating Bids and Awards Committee. Kasama dito ang members, secretariat at technical working groups. Meron po tayong tatlo, isa for infrastructure, isa para sa consultancy at isa para sa goods and services.
Isa rin kaganapan ngayong linggo, kahapon actually, would be August 23, ang ceremonial signing of contracts ng ilang mga training centers natin. Off the top of my head, kung tamang maalala ko, na sign po tayo ang MHSD with ilang mga training centers na either, okay, hindi ko maalala kung saan yung mga lugar, pero inshallah next week mabalita natin ang lahat ng detalye. Pero congrats sa lahat ng contractors na nanalo. Syukran sa lahat ng parliament members na pinili ang MHSD bilang implementers ng inyong ng inyong projects. FYI, ang ating mga nasayna ng mga contracts ay ukol sa mga training centers na pinondohan sa TDIF, ang Transitional Development Impact Fund. So kung ang impact fund na ito ay mula sa kay mismong Chief Minister, ibinaba sa ating mga ipinamahagi sa ating mga parliament members, at yung parliament members ang mamimili kung paano po sila gastusin, at ilan sa mga parliament members na ito ay pinili ang MHSD para i-implement ang kanilang budget, at ang kadalasan na pinili nila ay ang training centers sa iba't ibang parte ng rehiyon. So muli, syukran sa ating mga sa mga nag-asikaso ng kaganapan na iyon. Syukran sa lahat ng nag-attend at nag-witness, and syukran sa mga MPs na kaakbay natin sa buong proseso ng procurement nila. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang topikong post-disaster assistance to farmers and fisherfolk. Tong nakalipas, makulimlim at maulan sa ating lugar, sa ating rehiyon. At may mga impact ito sa ating lugar, at may malaking impact siya sa ating farmers at fisherfolk. Ang isa sa mga sentro ng ating ekonomiya sa BARM. Kung maalala ninyo ang topic natin sa Economic Development Committee nung unang linggo ng Hulyo, ng July, malaking emphasis ang binigay ng ating guest sa importansya ng ating farming at fishing communities. So sa mga kaganapan ng sakuna, ng kalamidad, malaking impact sa kanila, sa kanilang mga ani, sa kanilang mga isda na sana matugunan agad, at pag-uusapan natin kung paano sila natutugunan na ngayong araw na ito. Same guest sa nakasama natin na pag-usapan ng Economic Development Committee. Babalik po si Engineer Ismael Giamel, Director 2 for Agri-Operations ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Recorded po yung interview with him for scheduling due to scheduling conflicts with mostly ours kasi may training ngayon ang BAC, at kita nga wala si Ate Sally ngayon, pero magkasama kami sa training ngayon ng BAC. I believe sa Coronadal ata siya naganap. We will be having some resource speakers mula pa sa iba't ibang panig para talagang matutunan ulit, ma-review kung ano nga ba ang procurement process at kung tama, at inshallah mas lalo pang ma-improve ang serbisyo natin na masundan ang procurement process na ito. Pero sa ngayon, syukran sa lahat ng nag-share, nag-like, nag-comment sa ating Facebook page at nag-text sa atin MHSD text line na 0955-799-4778. We see you, we read you, and inshallah makareply kami agad. But for now, paalala po na meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. So, without further ado, kami po ay magbabalik sa MHS Delivers makalipas nitong mga paalala. Take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin
konsensuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Indira Dipatuan Silongan. Isa po akong beneficiary ng MHSD. Dati po akong taga Tambunan, Gindulungan, Maguindanao. Pero sa ngayon, nandito na po kami ngayon sa Barm Village. Barm Village kasi ang tawag namin dito ngayon. Ako po ay isang guro, teacher 1 ng Gindulungan District. Ahan Elementary School po ako na-assign. Mayroon po akong 5 anak, pero balo na po ako. Nagtuturo si Ginang Indira Silongan sa Ahan Elementary School simula noong 2003. Sa loob ng 17 taon, 15 kilometro ang kanyang tinatahak gamit ang sasakyan at tatawid sa ilog bago maabot ang pansamantalang gusali ng paaralan. Sa panahon ng panayam na ito, si Ginang Indira kasama ang ilang voluntaryong guro ay patuloy na nagbibiyahe at gamitin ang pansamantalang gusali. Sinusundan nila ang kanilang skeletal workforce schedule para ipagpatuloy ang kanilang misyon para sa edukasyon ng kabataan. Bahay namin doon sa Tambunan, Gindulungan, Maguindanao. Unang-una po kasi nung mamatay yung asawa ko kasi binaril. Kasi doon sa Tambunan, parang may commotion na nangyayari o may barilan. Kahit yung parang strapping lang ganyan, nakikita ko sa mga anak ko na sobrang takot sila. Pati ako, sobrang takot ako. So sabi ko, kailangan ko talaga yung makaalis kami sa lugar na yun. Nandun pa talaga yung takot namin ng mga anak ko. Nandun yung palaging nagbabaril-barila. So once na nakakarinig ng pangputok yung mga anak ko, bumabalik yung takot nila. Kaya yun yung number 1 na rason ko kung bakit ako naghanap ng bahay dito. Para makamove on or para makalimot yung mga anak ko sa nangyari sa situation, kailangan ko silang ialis doon. Nag-inquire po ako at saka may nakapagsabi rin ng mga kasamahan ko na guro na ito pwedeng i-applyan, mag-apply ng housing dito. So yun, nagpasa po ako ng mga requirements. So lahat ng sinabi din na requirements, mag-fill up ng form, lahat yun na-provide ko. So after a month pa, how many months pa, so na-approve yung application ko. So after approval, pinuntahan namin itong bahay, mga 2 to 3 months, nag-move on na kami dito. Bali, naglipat kami dito noong April 2017. Pinalagyan ko ng light at saka tubig para makalipat kasi yung mga anak ko gustong-gusto na talagang makaalis kami doon. Accessible yung mga transaction ko dito sa Cotabato, then okay rin naman yung pag-report ko sa school kay accessible ang highway. Then yung dito naman tahimik po. Tahimik dito yung mga kapitbahay, kanya-kanyang buhay, walang ingay. Oo. Tapos wala kang marinig na yung parang tabi sa gruna, pagting baka, ganun. Palagi may baril-barilan, ganyan na pwedeng maka-refresh doon sa takot ng mga anak.
So dito parang yung natahimik kami, nagkaroon kami ng peace of mind. Tapos yung mga anak ko nandito lang sila sa bahay. Yung komportable po talaga kami dito. Panahon ng pandemic, siyempre ilang buwan po ako nung hindi nakakabayad kasi yun na nga, pandemic, hindi pa kami maka-access. Pero hindi kami nabawasan ng mga yung mga loans namin, hindi nabawas yung GSIS ng PPSTA. So yung hindi nabawas na loan ngayon, bayad ko naman doon sa housing, yung nakukuha ko na pera dahil hindi nagbabawas yung mga loans ko sa ibang loan. So doon ko naman binabawas sa sa housing, kaya wala po akong due. Nung nagkaroon ng itong pandemic, siyempre na lockdown tayo sa bahay. So ito lang yung naging pagbibisibihan, yung magtatanim ng mga bulaklak, at saka nagkaroon din po ako ng mga sidelines, yung sa Hiyang, kasamahan ko na teacher nagpapasok sa akin sa Hiyang International. Ngayon, istakis na po ako ng Hiyang International dito sa housing, at saka yung magluto, yung mga pagkain na yung binabenta ko rin din, may magbili, yung gina-online. Ang mensahe ko lang po para sa MHSD, maraming salamat po talaga kasi very accommodating. Nung mag-apply ako, parang ang dali-dali lang po. Accommodating, yung payment, madali lang i-adjust kung ano yung mode of payment. Nagpapasalamat po talaga ako sa BARM through MHSD na nagkaroon sila ng ganitong project. Maraming salamat. Nagkaroon po ako ng bahay, ng peace of mind dito sa bahay na to. So maraming salamat po. Ako po si Indira Silungan, isa po akong beneficiary ng MHSD housing project. MHS delivers. Para sa araw na ito, meron po tayong dalawang balita. Una, MHSD tumulong sa pagsusuri ng ludip ng MSU Maguindanao. At pangalawa, MHSD nakibahagi sa pagbuo ng kailangang tool para sa ICT infra kasama ang mga MOA sa BARM. Para sa ating unang balita sa araw na ito, MHSD tumulong sa pagsuri ng ludip ang LUDIP ng MSU Maguindanao. Tumulong sa pagsuri ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM sa Land Use Development and Infrastructure Plan, ang LUDIP, ng Mindanao State University Maguindanao sa Graduate School Training Hall sa loob ng campus sa Dato Dinsinsuat noong ika-10 hanggang ika-11 ng Agosto 2023. Isang ocular visit sa MSU Maguindanao ang ginawa sa unang araw bilang isang mahalagang hakbang sa pagsusuri ng plano pagkatapos ay tumuloy sa ang team sa venue para sa evaluation proper. Ang paghahanda at pagpapatupad ng LUDIP ay mga kinakailangan para sa pag-aproba ng mga proyektong pang-infrastruktura sa State Universities and Colleges o SUCs. Sa ilalim ng Republic Act 11396, walang bagong proyektong pang-infrastruktura ang dapat aprobahan at ipatupad sa alinmang SUC maliban kung ang LUDIP ay naipatupad at naisumite sa CHED. Ang Campus Master Plan ay parang Comprehensive Land Use Plan o CLUP.
Maaari itong magsilbing roadmap para sa pag-unlad at ang pagkakahanay nito sa mga pagkakataon sa pagpupondo at mga prioridad sa pag-unlad ay nagpapahusay sa kakayahan ng SUC na makakuha ng pondo mula sa iba't ibang resources. Paliwanag ni Suharto S. Wahab, Director 2 para sa Technical and Regulatory Services o TRS. Sa pamamagitan ng Maguindanao Provincial Office and Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD sa ilalim ng TRS, ang MHSD ay nagsilbi bilang mga miyembro ng Technical Working Group, ang TWG, upang tumulong na matiyak na ang iminungkahing development ay naayon sa aktual na mga kondisyon ng site at isinasaalang-alang ang iba't ibang salik na nakaka-impluwensya sa feasibility at epekto ng LUDIP. Ito ang unang pagkakataon na sumali ang MHSD sa TWG ng CHED para sa pagsusuri ng LUDIP. May nakatakdang pagsusuri rin para sa SUC ng Lanao del Sur. Sasali rin ang team mula sa ministry. Pagbabahagi ni Attorney Janiza M. Macapantar, Chief ng ILUD. Batay sa mga evaluation tools na ginamit, kailangang pagsamahin ng MSU Maguindanao ang mga komento at rekomendasyon mula sa TWG. Target namin ngayong Nobyembre na muling bisitahin ang integration. Nangako rin ng MHSD na magbigay ng technical na tulong sa MSU Maguindanao sa pagmamapa, aniya. Ang mga kinatawan ng MHSD bilang miyembro ng TWG ay sina Director Wahab, Chief Macapantar at Norodin S. Abdullah, RF, Director 2 para sa Maguindanao Provincial Office. Kasama rin sa mga miyembro ng TWG sina Felix D. Robles Jr., Assistant Division Chief ng Coastal Resources and Foreshore Management Section mula sa Department of Environment and Natural Resources Region 12, at Danston Guy P. Dayaday, Education Supervisor 2 mula sa Commission on Higher Education, ang CHED Region 12. Sinalubong ni Angelina T. Datucan, Vice Chancellor for Administration and Finance ng MSU Maguindanao, ang MHSD TWG members na ipinakilala noon ni Zora Haida N. Panawidan, OIC Chief Education Program Specialist ng CHED 12. Mula rin sa CHED 12, si Dr. Genaro R. Andres, OIC Supervising Education Program Specialist, na bumahagi ng katwiran at kahalagahan ng LUDIP ayon sa Republic Act 11396. At yun po ang ating unang balita sa araw na ito. Para sa pangalawa at huling balita, MHSD lumahok sa pagbuo ng kailangang mga tools sa ICT infra